Isa pong makabuluhang pag-aaral, mga kalaiko. Ngayong araw na ito, July 7, ang liturgical memorial ni Saint Benedict of Nursia sa General Roman Calendar ng Simbahang Katolika. Kaya mapapansin po ninyo, marami tayong nakikita ngayong post sa Facebook tungkol sa kanya, lalong-lalo na dito sa Saint Benedict Medal. Pero napapansin nyo ba, parami ng parami ang taong nagsusuot nito. Marami, minsan nasa t-shirt o minsan nakasabit sa leeg, may nakasabit sa rosaryo, naka-attach doon, may nakalagay sa bahay o sa sasakyan at kung saan-saan pa. Nakaprint sa sombrero at saan gamit. Pero ito po yung tanong. Alam ba talaga natin kung ano yung ibig sabihin nito? O baka naman ang tingin natin dito ay parang agimat, pangontra sa malas, pangontra sa barang o isang mahiwagang bagay na automatic na magproprotekta kapag basta suot-suot natin o nasa ating katawan. Pero teka muna, ang Saint Benedict Medal ay hindi po anting-anting, hindi po ito agimat at lalong hindi po ito magic object. Ang medalya ni Saint Benedict ay isang Catholic sacramental at ang puso ng medalya ay walang iba kundi mismong ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. At ayon po sa buhay niya na sinulat po mismo ni Pope Saint Gregory the Great, ginagamit madalas ni Saint Benedict ang sign of the cross sa pagharap sa tukso, sa mga panganib. Minsan nga, ito yung bantog na kwento patungkol dyan. Tinangka po siyang lasunin sa pamamagitan ng isang inumin. Pero nang gawin niya yung sign of the cross, sa ibabaw ng tasa, nabiyak po ito. At isa pa, yung may pagkakataon na yung isang tinapay nilagyan ng lason at inilaan para sa kanya, ngunit isang uwak ang nagdala nito upang ilayo sa kanya. Kaya sa harapan ng Saint Benedict, makikita po natin sa medal na nandun yung tasa, yung uwak, at ito yung mga simbolo ng mga pangyayaring binanggit ko. Pero ito po yung napakaganda. Sa likod ng medalya ay may mga titik na para bang isang mysterious code. Pero hindi po ito magic spell. Prayer po ito actually, panalangin na nakasentro mismo kay Kristo. No? Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. No? Ano ibig sabihin yun? May the Holy Cross be my light. Non draco sit mihi dux. May the dragon never be my guide. At ito yung pinakakilala. Vade retro satana. Step back Satan. Yan ang ibig sabihin niya. Numquam suade mihibana. Never tempt me with your vanities. Kaya napakalinaw, mga kapatid, ang kapangyarihan ay wala sa metal, wala sa hugis, wala sa mga mysterious letters. Ang kapangyarihan ay sa Diyos. Ang tagumpay ay kay Kristo at ang medalya ay tanda ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng kanyang krus. Ngayon, may isa po tayong gustong ibatong tanong, seryosang tanong para sa lahat. Paano kung ginagamit ang Saint Benedict Medal? Ginamit ito ng halimbawa ng albularyo, manggagamot, espiritista o anumang gumagawa ng mga ritual na may mga halong pamahiin, panghuhula, pagtawag sa mga entities, espiritu or mga occult practices. Dahil may Saint Benedict Medal, ibig bang sabihin na Catholic agad ang pinaggagawa nila? Hindi po. Hindi mo pwedeng gamitin ang medalya ng isang santo para gawing lehitimo ang isang gawain na taliwas mismo sa pananampalatayang ipinaglalaban ng santong iyon. Isip-isip. Think about it. Si Saint Benedict ay isang Catholic saint. Nabuhay siya para kay Kristo at ang kanyang medalya ay nakasentro sa Holy Cross. At kabilang siya sa tinatawag na Communion of Saints. The faith that we profess. I believe in the Communion of Saints. Kaya kung ginagamit mo ang medalya niya bilang agimat, lucky charms, pangontra o bahagi ng isang
occult ritual, hindi mo pinararangalan si Saint Benedict. Binabaluktot mo ang kahulugan ng kanyang medalya. At yan ang tanggapin ninyo. At kung may nagsasabing, effective naman, may nangyayari naman, gumagaling naman, naghihimala naman. Sandali lang. Hindi lahat ng mukhang epektibo ay automatic galing agad sa Diyos. Paulit-ulit na lang tayo dyan. Maraming may natural na pagpapaliwanag, maaring ito'y psychological, maaari ding namang ito'y isang panliling lang o deception ng dyablo. Alam natin yan. At kung talagang may supernatural na nangyayari sa konteksto ng gawaing tahasang laban sa Diyos, abay, dapat tayong maging lubhang mapanuri sa pinagmumulan nito. Dahil tandaan po natin, hindi po kokontrahin ni Saint Benedict ang sarili niyang pananampalataya. Hindi siya maaring maging kasabwat ng spiritism, superstitious, panghula o anumang occult practices na taliwas kay Kristo. Kaya sa ating mga Katoliko, huwag po nating isuot ang Saint Benedict medal dahil maganda, astig, o dahil gusto nating may proteksyon. Mukhang para tayong manggagamot. Alamin natin kung ano yung pinaniniwalaan natin, no? Hindi parang magic. Ito po'y sacramental. Tandaan po natin, hindi magic. Hindi natin kinokontrol ang kalayaan ng Diyos na magpasya gamit ang medalya. Sa halip, ang medalya ay nagpapaalala sa atin na tayo po ay mamuhay na may pananampalataya, manalangin, tumalikod sa kasalanan at magtiwala sa tagumpay ni Kristo. At kung talagang mahal po natin ang santong ito, si Saint Benedict, unawain natin ang communion of saint. Ang mga santo ay hindi po agimat o anting-anting. Sila ay ating mga kapatid kay Kristo, mga halimbawa ng kabanalan at mga kasama natin sa panalangin sa iisang katawan ni Kristo. Kaya kapag suot natin ang Saint Benedict Medal, huwag mong iisiping may magic protection ako. Sa halip, ipahayag mo. Buong tapang mong ipalaganap, ituro mo na hindi anting-anting ang Saint Benedict Medal kahit pagpilitin nila, no? Ito ay tanda ng pananampalataya. At ang tunay na kapangyarihan ay hindi po nagmumula sa medalya, kundi sa Diyos na nagtagumpay sa pamamagitan ng krus ni Hesukristo. Ang banal na krus, ang aking liwanag, hindi ang dragon ang aking maging gabay. Kay Kristo ako at sa Kanya lamang ang tagumpay. Kruk sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dox vade retro satana, numquam suade mihi bana sunt malake libas, ipse venena vivas.